Matigas ang loob nitong kapatid na to, ayaw makinig sa talata. O isang maniningil ng buwis. Kinausap na nung isa, hindi kasi ganito ang paniniwala natin ay ganito, hindi tayo naniniwala na ganito, ganito, ganito. Ayaw ko, hindi ako maniwala sa inyo. Tatlo, kumausap, ayaw pa rin. Di buong kongregasyon na. Yun ang dahilan. At mga paraan para ang isang kapatid na nagkasala ay kausapin. May talata yan. Hindi yan mapapasinungalingan. Iglesia ang magdidesisyon at the end of the day. Sa huli sila pa rin magdidesisyon, yung buong members na yan. Hindi sa isang tao lang. If they still refuse to listen, tell it to the church. Ayan diyan mo rin makikita. Kung yung church ay ito, magsasalita ba yan? Hindi. Ano yung church niya? People of God. Diba? If they still refuse to listen, then tell it to the church. And if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. Hayaan mo na siya. Ayaw niyang makinig. Ayaw na niya makijoin. Napakahalaga ng pag-uusap ng mga magkakapatid na nagkakaroon ng problema sa isang iglesia. Hindi lang yan issue ngayon, matagal ng issue yan. May mga ilang kasing mga kapatiran o preacher na nagtuturo ng ibang aral. At yan ang ating dinidepensahan kung bakit tayo ay nagtayo ng 6 na preacher dito sa Imus. Na pag dumating ang panahon, sana hindi maiba ang aral. Meron at merong tatayo, meron at merong manggugulo dyan. Yan yung mga taong ang feeling ay sila lang ang nakakaintindi, sila lang ang pinakamatalino, sila lang ang nakakaunawa, sila lang ang tinawag ng Diyos. Hindi. Kayong 6 dito ng mga tinuruan, i-depensa nyo ang Imus. Napakarami dyan, lalabas pa. Pag dumating ang mga panahon, hindi natin alam, wala na ako dito, o ano man ang mangyari, meron tayong mga pandepensa sa aral. Kasi papasukin ko ng ibang relihiyon. Pagka hindi natutunan yung na yan, at tamang aral ng iglesia kinamulatan natin, maraming maiiba dyan. Lumalarawan din sa paksang ito ang hidwaan ng mga Hudyo at Hintil bilang mga tao ng Diyos na laging nagkakaroon ng mga pagtatalo o hindi pagkakaunawaan sa isang iglesia. Ganito nangyari sa Korinto. Ito yung iglesia ng Korinto. Meron ditong Hudyo, may Hintil. Ayan, may bakbakan yung dalawa na yan. Pero iglesia ng Korinto yan. Kita mo na? Nasa amin si Moses. Mga sampid lang kayo dito, mga Hintil. Ayan. Nasa amin ang codified law. Wala naman kayong codified law. Nag-aaway yan. Kaya hindi may iwasan yan sa church. Laging may bakbakan. Nakita niyo yung gera ng Hamas at Israel. Ay, lalabas sa huli yan. Christianity versus Muslim yan. Relihiyon pa rin ang kakauwian niya. Kita nyo. Ephesians 2:11-22. Christ our peace. Pinag-isa. Kung kayong dalawa, ang masusunod sa mga gusto niyo, magpapatayan kayo. Kaya nga may batas ang Diyos May Bible para tayo magkaisa. Kasi kung wala yung Bible, hindi tayo magkakaisa. Mag-aaway-away tayo. May tututol, may kukontra yung Bible. Pinag-isa kay Kristo, Efeso 2:11. Kaya alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan, kayo ipinanganak na mga Hintil. Ang tawag dito ay uncircumcised, wala silang tanda. Ang tawag sa inyo mga Hudyo, ang mga Hudyo naman tinawag na mga tuli dahil sa ginawa sa kanilang katawan, circumcised. Tipan kasi yan yung tuli. Sa mga kabataan, hindi nyo pa ito maintindihan, alam ko ang iniisip nyo. Hindi yung iniisip nyo na yun. So yung tanda na yun, yung tipan na yun, banal yun. Yung mga Jews, wala no. Kaya sabi niya, pag bumanggit ng Gentile at Hudyo, ang tinutukoy niya, tuli at dituli. Dahil sa ginawa sa kanilang katawan. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hintil, tinutukoy. Hindi kabilang sa bayang Israel at hindi sa klaw ng tipan. Na nababatay sa mga pangako ng Diyos noong nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Tayo yun. Walang direksyon. Patay kung patay. Therefore, remember that formerly you, the Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision, by the so-called circumcision, which is performed in the flesh by human hand,
Remember that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Totoo yan. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, yung mga hintil, kayo na dating malayo, kayo mga hintil, inilapit, paano? Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. By the blood. O, iisa na tayo ngayon. Sumasakop sa atin ngayon ang dugo ng ating Panginoong Hesus. But now in Christ Jesus, you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ. 2:14. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya. Ayan, di ba? We are one. Here comes the time. Yan, no? Kapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil, sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang mga pader ng alitan na nagpapahiwalay sa kanila. Ayan. Inalis siya ng Diyos. Diba? Yan yung middle wall of partition na sinasabi na yung mga alitan na yan, lubayan nyo na yan. Pag kayo makalaman, impyerno po kayo dadalhin. For He Himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier. Ayun o. Ito yun. The dividing wall of hostility. Sa ibang version, the middle wall of partition. Pinawilang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito. Yung mga kautusan na sinasabi niya na para dati sa mga Hudyo lamang, inalis niya yun. Ano? Pinag-isa niya yung dalawa. Ang sabi niya, mula sa dalawang lahi ay makakalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. By abolishing in His flesh the law with its commandments and regulations, His purpose was to create Himself one new man out of the two, thus making peace. Marami kasi itong mga kautusan. May mga nakasulat yan dun sa yung mga hintil, bawal pumasok dito. May mga kautusan uli dito. May mga nakalagay dyan ng mga kautusan. Giniba ng Diyos yan para silang dalawa'y magkita. Ano po? Inalis yung alitan na yon. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Ano yun? Yung body of Christ niya. And might reconcile them both in one body to God through the cross by it having put to death the enmity. Pinatay niya yung alitan. Dinala niya yung sa krus. Tama na yan. Huwag na kayo mag-away-away. Ako ang Diyos ng kapayapaan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita. Lahat. Hintil o Hudyo ka man. Sa inyong mga hintil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Sila yung malapit sa Diyos, tayo yung malayo. Ano po?